Hello guys, meron tayo ngayon dito pinadala ng kaibigan nating straight from China. Ito router, yan, ito siya, yan. So sabi niya if pwede natin gawing OpenWRT siya. So ito siya, ito ZTE, ito ang model niya, ito, yan, ZTE E8822 version 2. Ito, yan ang model ng router. Okay, yan siya, ito, yan, yan. So first thing to do, backup muna natin yung pinaka-orig firmware niya. Full dump muna tayo. Nag-dump na ako. So ngayon, para if anything fails, pwede natin ibalik sa dati. Okay, paano ba ako nagda-dump? Kaya through hardware kasi ako nagda-dump pwede rin naman through serial port. Kung meron kayong mga USB to serial, yun pwede. Or gamit kayo ng mga ganito, yan, or ganito, yan, mayroong adapter na for the chip, or ganito, yung medyo ano kayo, yan, yan, mga i-prom programmer yan. Bali mga chip na ito, yan, chip na yan, yan, tinatanggal natin yan para ma-backup natin yung laman niya. So inilalagay dito yan, yan, yung adapter. Okay, lalagay natin, i-clip natin dyan. Okay, ganun ako mag-backup. Kaya meron akong ano, kahit ma-break ko man siya, may babalik ko siya sa dati. Okay, so let's start. So i-connect ko na siya. So connected na. So let's check. Punta tayo rito sa ating browser. So ang IP niya is 192.168.5.1. So .5.1 siya. 192.168.5.1. Okay, enter. So ito siya, ito ang default niya, ZTE E8822 version 2. So gusto niya gawing OpenWRT. So parang nakapadaban siya. So check natin ang kanyang recovery. Okay, so ang recovery niya is, tanggalin natin itong internet. So sundutin natin tanggalin natin ang power, then tusukin natin ang reset. Tingnan natin kung may recovery siya. Then natin tanggalin yung sa reset button, then plug natin ngayon yung power cord. Okay, bilang tayo up to 10. Tingnan natin yung yung ilaw niya. Ayan, nakita mo yung ilaw na puti. Pag nag-steady yan, bitaw na. Ayan, pag nag-steady yung puting ilaw sa gitna, tanggalin na natin yung pagkaka-hold natin sa reset button. Okay, and check natin. Ayun, unidentified network na siya. So check natin nga sa 1.1. 1.1 mostly yan ang recovery niya, 1.1.
Uy, naka-breed web na pala siya. Alright. Ang recovery niya is breed web. So, kung makakabili kayo ng ganito, E8822, naka-breed web na pala siya. Alright. So, meron na tayo ditong files. Ayan. OpenWRT. Gumawa na rin ako ng VLAN config para sa mga piso wifi. Pwede nyo gamitin sa piso wifi. Pwede nang rekta nyo na ito. Ito na ang ilagay nyo dito. Choose file. Then pwede nyo na i-rekta itong pre-config ko na VLAN 13 and 22 yung piso wifi. Kung hindi naman piso wifi, eto lang, OpenWRT system upgrade. So, ito hindi siya tumatanggap ng bali version 19 na OpenWRT lang siya. So, alam niyo na paano mag-VLAN sa version 19. Okay? Mahirap kasi ang VLAN ngayon sa mga ganito sa 21 up kasi nawawala yung switch. Bali ang CPU nito is MT7621. Okay? Ito siya, MT7621. Yan. Pagka version ng OpenWRT na ipa-flash ninyo is 21 above, wala po yung switch niya. Pero pag 19 down, yung switch niya meron. So, madali na lang intindihin yan. Parang sa mga N5 tsaka new Wi-Fi lang ang na version 19. Okay, subukan natin. Choose file tayo. Of course, dito muna tayo. Gawin lang daw OpenWRT. Open natin. Then flash, then okay. So hintayin natin kasi nakita ko yung pinaka main system software niya is Padawan. So naghinala na kaagad ako if ano ang kanyang recovery. Breed web pala. Hindi, mas maganda kung breed web siya. So, lagay natin yung OpenWRT. Yan. Tapos na. Check natin dito if magko-connect na. Identifying. Okay. Hintayin natin mag-connect. Para 1.1 na lang tayo. Okay. Wala pa, identifying pa lang siya. Ganda rin tong router na to eh. Yan, may ilaw-ilaw rin siya. Meron siyang ilaw. Ayan, may ilaw siya. Nailagay ko pala sa LAN 4. Yan. Bali, 4 na port. Bali to, dual band. Gigabit per, gigabit ang per LAN port niya, gigabit, pati ang kanyang 1 port, tapos may USB port pa siya. Okay, so identified lang, hintayin lang natin. Boom, yan, connected na siya. Okay, then refresh natin 1.1. Boom, ayun. So version 19 lang. Okay, sa aking pagpa-flash ng OpenWRT, most stable and siya sa 19. Okay, pag 1024 ko na siya sa latest version ng OpenWRT, medyo bumagal na siya. Okay, so sa 19 goods, log-in lang natin. Yo, okay na okay. Siya. Okay, so let's do the wireless. Yan, kita nyo. Yan. Okay, enable natin. Yun, enable again. Okay, so familiar na kayo sa OpenWRT na version 19 kasi pagdating sa network may switch na agad. Okay, so mabilis na lang yan.
Mabilis na lang yung i-VLAN yan, no? Add VLAN ka na lang, then lagay mo dito, kunyari 22. Siyempre, tag mo ang CPU. Ito yung 1 natin, hindi lang gagalawin. Nakalagay tayo sa LAN 4, connected tayo sa LAN 4. So ito ang gawin nating VLAN 22. Hindi natin ilagay yung OP, RPI or PC. Tag natin yan. Ito, off natin lahat yan. Off, gawin nating AP ng 22. Yung LAN 1, AP ang tag, AP ang tag, AP ang tag. Alright. Kung gusto mo yung LAN 1 is open lang, off mo yan, untag mo siya sa ET1. Okay, ito yung ET2 natin is solely for the 1 port, kaya untag lang siya. Okay, ito yung ating ET22, ito yung para sa bendo natin. Okay, so dalawang AP lang, pero kung gusto gawing tatlong AP, off mo yan, hindi na open to, so untag mo yan. Then para tatlong AP ang pwede mo pang ilagay. Ito yung LAN 4 natin, ang ating OPRPI PC. Okay. Ayan. After that, diba, gagawa ka na lang ng interface nya. Add new interface ka. Yan. Lagay mo kahit anong name ang lagay mo. VLAN 22, static natin. Static. Tapos yung interface, yung ginawa mo sa VLAN 22, ET22, siyempre sa ET22. Yan. Then create mo lang IP address, bahala ka na. Ngayon na 10.0.0.3, o yan, 2255. O yan, 10.0.0.1, o save. Meron na tayong interface para sa ating VLAN. So, save and apply natin yan. Done. Yan. Meron ka ng VLAN 22 na umaakma sa inyong switch na 22. Alright. So, ngayon sa wireless, syempre, i-bind natin. I-bind natin sa network. So, nasa LAN pa yan. Lagyan natin sa VLAN 22. Tanggalin natin sa LAN. Lipat natin sa VLAN 22 para mag-bridge. Maging AP ang ating Wi-Fi. VLAN 22. So, yan. Sa interface na VLAN 22. Yan. Then, save and apply. Yan. So, yan. Applied na siya. So, may VLAN na. Okay. Ganun lang mag-VLAN. Yung version 19, simple na lang. Pero yung SSID, baguhin nyo na lang yung SSID ng 2.5G at saka ng 2.4G. Di-edit nyo lang. Nakita nyo itong ESSID. Ayan, palitan nyo lang yan. Okay, sa akin, lagyan natin piso Wi-Fi. Ayan, piso Wi-Fi. Save. Tapos, edit natin yung 5G. Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi na 5G. Save natin. Ayan, then save and apply ulit. Kasi ayan o, nakikita natin dito may mga hindi pa na save and apply dito sa banda rito. Ayan. So okay na. So punta tayo ng interface, makikita natin is ayun, nakabind na yung Wi-Fi na 2.4 at ang ating 5G. Okay, ganun lang mag-VLAN. Ngayon, OpenWRT dito, bahala na siya kung anong gusto niya gawin. So ngayon, kung gusto niyo naman na wala na kayong kahirap-hirap, pwede nyong punta sa Breedweb. Tapos itong VLAN config na lang ilagay nyo, automatic na. Automatic naka-VLAN na siya. So, turo ko sa inyo, Teams. Palitan natin ng Teams para gumanda-ganda naman. Punta tayo ng software. Update natin ng list. Installan natin ng Argon Team. Para medyo may class naman ang dating niya. Okay, update natin. Ay, wala pa po pala tayong internet na nakalagay. Hindi pa nakalagay. So, lagyan natin ng internet sa 1.
So magfe-fail muna yan, guys. Okay. So sana naintindihan nyo pagbibilan dito sa version 19, ha? 19.07. Yan. So failed siya kasi wala pang internet kanina. So check muna natin kung may net na ba tayo. YouTube. Ayan, okay na, may net na siya. So update list ulit natin. Ayun, pass na siya, no? Pass. Okay. So ngayon mag-install tayo ng Teams. Okay. So itong upload package, yan, meron tayo kasi ini-install lang yung Argon. So, click natin yung upload package, browse natin. Ito tayo sa ating ZTE folder. Ito yan. Ay, ito na pala. So itong version ng Argon na to na 2.2.5, yan ang babagay sa version 19. Kung pataas na version ng OpenWRT nyo, no, kahit sa anong OpenWRT na router to, ha, kung 19 pababa, 2.2.5 team na Argon, yan ang pwede. Pagka pataas is 2.3 something na ata ang latest. So yun, kasi pag yung 2.3 ang in-install natin dito, wala, magko-corrupt itong web UI mo, hindi mo na tawag nito, hindi na siya maglo-load pa, na error ang load na niya. So i-reset mo na naman ng inyong router para lang mapasok niyo ulit ang web UI. So ito ang ACMA. Okay, so click natin yan, then open natin, then upload, then install natin. Yan. Install natin yung OPKG na installer na yan ng Argon. So makikita ninyo magbabago po ang ating Teams. Ito po kasi yung default team niya, di ba? So baguhin natin yung Teams niya para naman medyo social ang dating niya. Ayan, hintayin lang natin. Okay, done. Click natin ang dismiss. Hintayin natin magbago. Okay. Ito tayo ng interface. Boom, nagbago na, no? Bago na siya. So maganda ng tignan. Dito na yung OpenWRT status. Yan, real-time graph. Yan, processes. Okay. So click natin yan. Network, switch. Yan. Yan yung switch natin. Mas gumanda, nandito sa gilid yung mga ano natin. So butay system, baguhin natin yung hostname. Pwede natin baguhin yung hostname na to. OpenWR, gawin natin ChrisWorks. Okay, yan, then save and apply mo lang yan. Boom, ChrisWorks na lalabas dito. Name natin yan, boom, ChrisWorks. Okay, yan, maganda na. I-log out natin, ganito naman ang itsura niya. Okay, ganda, no? So pag i-log in natin, yan, ganitong nangyayari dyan. Firewall. Okay, processes. Okay, tingnan natin status, network. So wala pa tayong password. Bahala na siya maglagay ng password niya mamaya. So yan, nilagay ko lang to para wala na siyang problema. So okay lang yan, guys. Yan lang, OpenWRT na siya. Okay, so, back and flash natin. Pwede nyo naman ditong i-flash yung VLAN. Yan, pwede. Okay. Okay, yun lang, guys. If ever meron kayong ganito, yan, ZTE. Okay, yan, ZTE 8822 version 2. Yan, yan siya. Alright.
Pwede pang piso wifi, VLAN. Ayan na, ganyan siya. Sa LPB na through USB, pwede rin to, alam ko. Yung hindi nagagamit ng board, ito na lang router. By the use of the yung USB port na yan. Ito. USB port, lagay mo yung USB dyan na merong image ni LPB, yung ang tawag nito. Tapos maglo-load LPB. Yan, mga embedded. So yung na lang, lalagyan mo na lang siya ng coin slot through Node MCU. Yun, magiging sub-bendo na lang. Lalagyan yung sub-bendo para may coins. Okay, yun lang guys. So bye bye.